Sa 4 na ingredients, makakagawa ka na ng cheesecake shake. Pwedeng-pwede to lalo na napakainit ng panahon. Ang kailangan lang natin gawin ay handa ang mga ingredients. Ang una natin gawin ay magkuskus ng yelo para ito'y pinot tsaka hindi naman mahirapan yung blender natin. Kung sa tingin nyo ay sapat na yung yelo na nakuskus, mailagay na natin ito sa Tupperware at buksan itong evap. Ang sunod naman natin gagawin ay bubuksan natin itong mga cheesecake na nabili natin sa grocery store. So, ang ginamit ko itong lemon square cheesecake. Alisin na natin yung papel tsaka ilagay sa blender. So, dito hinati-hati ko nga pala yung cheesecake. Kahit huwag nyo nang hati-hatiin kasi gagamit naman tayo ng blender mamaya. So, nagbukas ulit ako ng lemon square cheesecake para mas marami, mas masarap yung timpla. Inulit-ulit ko nga lang pala yung pagbukas ng mga lemon square cheesecake at pagtanggal ng papel hanggang sa mapaubos ko tong cheesecake at may lagay sa blender. Bale, 4 pala na cheesecake ang nailagay ko dito sa shake na to. Pwede pa kayong magdagdag ng maraming cheesecake kung gusto niyo yung mas malasa yung cheesecake. So dito, may tira nga pala akong cheese dito sa ref. Kinuha ko na at nilagay dito sa blender para naman masarap. Kung ayaw nyo naman sa cheese, pwedeng hindi na kayo maglagay. Pero sa akin, mas gusto kong may cheese kasi nababalance yung lasa niya. Hindi matamis, hindi matabang, sakto lang. Dito naman sa gatas na ating gagamitin, pwede kayong maglagay ng fresh milk or evap. Ito kasi sa akin, ang ginamit ko is evap since pwede naman siyang inumin. At ito lang ang available dito sa bahay. Tsaka mas mura pa compared sa fresh milk kung magbebenta ka ng cheesecake shake. So, blend ko nga pala yung pinaglalagay ko nung una, tsaka ko ilalagay itong mga ice na nakuskus or yung na-crush. Pagkatapos kong ilagay lahat ng ice dito sa blender, ilalahat ko na pala yung isang can ng evaporada dito sa ginagawa nating shake. Pagkatapos kong mailagay yung evaporada, maglalagay ako ng 4 na kutsara na asukal. Sa tamis nga pala ng cheesecake shake natin, nakadepende na sa inyong panlasa yan. Kung gusto nyo ng mas matamis, magdagdag pa kayo ng asukal. Kung gusto nyo naman ng di masyadong matamis, magbawas lang kayo ng asukal. So, ang ginawa ko dito, katamtamang lasa lang pala itong ginawa ko. So, binuhos ko na lahat yung natirang gatas. Ito na pala yung measurements. Ito na pala yung cheesecake shake at pinatikim ko na nga. Hanggang sa muli, bye-bye!